Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules. Anong ngayon? Anong okasyon ngayon, Sister Tess? Wala pa naman, no? Wala. I'm still out of Oo. my mind. Ano ngayon? Ayun, Feast of Saint Catherine of Siena. Mhm. Ngayong araw pong ito, itutuloy natin yung discussion natin kahapon. Pero bago iyon, bumati muna ang aking mga co-anchors dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Sherling. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. Dalawang araw kang nag-seminar, Sister Tess. Tumahimik Kumusta siya. ang iyong, bigla kang naging Nawawala behave. ng energy. Ngayong araw na to, meron tayong special guest. Kasi yung ating discussion, palalim ng palalim. Kahapon kung penance. Ngayon naman yung anointing of the sick. Pero ipakilala muna natin si Monsignor Jean Reyes, ang ating kasamang mananghalian at kakwentuhan ngayong araw na to. Siya ay isang canon lawyer at rector ng ating Metropolitan Cathedral of San Fernando. Siya rin ang director ng Archdiocesan Museum. Magandang tanghali po, Among Jean. Magandang tanghali din naman. Napakatipid naman ng inyong pagbati. Hindi pa ako nananghalian. Kaya po, bumubulubok, sabi nga ni Tita D, ang mga tiyan natin sa oras na to. Maya-maya tayo'y manananghalian na. Sister Tess, baka Yes. gusto mong yayain yung ating mga kaibigan upang makisama sa ating discussion ngayong araw na to. Opo, sa lahat ng mga kapatid nating tagapakinig sa oras na ito, kayo po ay maaaring mag-text sa aming mga text line numbers. Kung nais po ninyong makibahagi sa aming talakayan sa oras na to, maaari po kayong mag-text sa smart numbers 0918-351-8282, 0918-351-8282. At para naman po sa mga group subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Maari din po tayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, yan ng Kwentuhang Katoliko, na pwede ninyong i-like at magpadala ng private message o sumali sa ating mga talakayan. At maari din po kayong magpadala ng email sa ating email address kung nais ninyong ikwento yung inyong mga karanasan o may mga tanong. Yan po ay ang kuwentuhang.katoliko@gmail.com. Kung nais naman po ninyong sumali sa ating Connect Ka Katekista program, maari pong magpadala ng mensahe. Type ninyo sa inyong cellphone, REG, ang inyong pangalan, address o vicariate, pwede ding parokya o eskwelahan. Ipadala yan sa 0927-891-0966. 0927-891-0966. At saka syempre, huwag natin kalilimutan silang anyayahan na kung gusto nilang makita ang mga malaanghel na boses dahil mayroon tayong kasamang Monsignor ngayon, no? Pwede po kayong mag-log on sa www.ustream.channel/channel/brightfm919. Yan po, para po makita ninyo si Monsignor Eugene. May mga listeners po tayo na nanonood hanggang Tsaka nasa Middle abroad. East. Ayun po Oo. yung ating camera. Kitang-kita. Meron? Opo. Oh, yes. Okay. Ayan. Hindi yung Naku. sinabi, nagpagupit sana ako. Ayan na naman tayo, ha? Ayan na, nagsisimula na. Warming up na. Ayan na, nawawarm up Sister na ako. Tess, tayong dalawa, Yes. gigigit na naman yan. Mm-mm. Naku, kahapon yung discussion, yung penance, yung pinag-usapan natin, may guest tayo kahapon, si Bernadette. Tapos kinukwento niya kung paano yung pakiramdam pagkatapos mangumpisal na halos gusto na niyang magsasayaw sa tuwa after the confession, no? Tapos pinag-uusapan namin, hindi naman kasi
ano yung confession eh. Hindi naman inimbento lang ng simbahang Katoliko yan, di ba? Oo naman. Talagang instituted yan ng ating Panginoon. At yung mga pare sa panahon ngayon, in the modern times, hindi lang naman uupo lang sila sa confessional, makikinig at sasabihin, I absolve you. Hindi. Yan po ay pinag-aralan talaga nila. May ano sila, exams bago yon. Kanina kinukwento ni Among Jean kung paano yon. Ano nga po yung tawag doon, Among Jean? Sa pagdating ng pagtapos na ng pag-aaral ang mga candidates for the priesthood, isa dun sa mga nagiging exam nila, yung tinatawag na Adaudiendas Confessiones, no? Yung sinusubukan yung mga estudyante ng mga profesor ng kanilang especially mga nagturo sa kanila ng moral theology. Yung parang ang tawag dito, parang mga mock confessions. Meron pong mock. Yung kunyari, mag-exam talaga sila. Actually, it's an examination. Opo. May magpapanggap na yung professor kung minsan magpapanggap siyang may sakit, ganitong mga explain niya, ganitong kalagayan ko, no? Tapos ito yung confession ka. And then now, what will you do ikaw na pare? Lagi sa practice, no? Parang nasa practicum yun. Opo. Maraming nakikinig nun. I remember yung kilala niyo si Father Bicnic daw, no? Opo. Yung poging rector ng Mother of Good Counsel Seminary. We were then dun sa panelist kami noon. Hindi ko na sasabihin kung sino yung pare ngayon na Okay, na binuli ni sa confessions dun sa ad-outs niya. Sabi ni Father Vic, etong situation, bedridden ako, talagang flat na ako sa bed, I can only speak na lang. So yan ang condition niya. I'm a dying person. So, and here are my confessions. So nagsimula mag-umpisal kunyari si Father Vic. Opo. Sinabi niya yung mga kasalanan niya. Then after that, we were all ears kung anong gagawin nitong si Father X. Muntik na, si Father X. Parang may bloopers dyan. Medyo pinapawisan pa siya, sabi niya. Maganda yung sinabi niya lahat, no? Galing ng mga admonitions niya. Yung mga reflections sa sinabi niya dito sa may sakit na malapit na mamatay. Dito sa bandang huli, sabi naman niya, okay, now, medyo may pa-English pa. You may now bow your head and I'll give you the absolution. Sumagot si Father Vic, sabi niya, bedridden na nga ako, paano ko pa ibabaw yung head ko? Bagsak ka! Oh no! Kasi yung ibig punto doon, hindi mo tinignan yung kondisyon ng may sakit. Sa totoo naman kasi, when you are in the real situation na gano'n, you have to be, siyempre, all eyes ka, pati na ng senses mo, kung ano yung kalagayan ng may sakit, yung sensibility niya, yung pwede niyang gawin, no? Opo. So, bow your head. May sakit bedridden. Anyway. Naku. Yeah. So, yun ang ad-outs, no? Pag nakapasa ka doon, isa dun sa dapat ipasa mo doon sa theological course mo yun. At hindi lang yun, then pagkatapos ng naordinahan ka na, usually, the bishop will talk to you and I think this is still in vigor. Although some bishops, aywan ko kung ginagawa pa yon, but I think they do. Hindi kagad ko mo na ordinahan ka na. Immediately you can go and hear confessions. I remember during my time, way back, 30, almost 32 years ago, si Archbishop Cruz, pinatawag ako noon, sabi niya, Jean, Among, para dun sa, I'll give you yung faculties mo, pero you can hear confessions, but only for children, ha? Oh. And when he said children, I knew he meant mga mga elementary pupils. Opo. So for 2 or 3 months, yun ang trabaho ko. I cannot hear confessions of adults. But then I was limited only to children. So pinadala ko sa Manibaog. They needed somebody to hear confessions. Lahat ng buong elementarya. My goodness. And I was the only one nandun yung isang parish priest, pero iniwan pa ako. So maghapon akong nagpapakumpisal noon. After that, 1 linggo akong nilagnat.
Kasi Bakit po? it's not easy. Ayun, definitely Especially po. with children. You may think children na, okay. But then when you get a line of children na, mga bata kasi pare-pareho yung mga kasalanan nila. Lalo na pag yung mga katekis na nagturo talaga. May listahan. Regimented yung conditions. Pareho. But it is also an exciting ministry, no? Lalo na pag iba-iba kaming maraming mga karanasan mga pare sa mga ganun. We have very, very meaningful experiences and hopefully lahat yun fruitful, no? May mga funny experiences din sa confessions minsan. But we cannot reveal them. Opo. Definitely not. Kung hindi, di ba? Oo. Wala po bang yung mga nagko-confess na mga bata sa inyo, wala po bang umiiyak? Dahil natatakot? There are occasions na kasi you do not know what goes on sa psyche ng bata, no? Minsan dahil sa takot yata, no? Kung minsan naman doon sa yung emotions nila magsasabi sila ng kasalanan nila. And maybe it is their first time nilang ma-experience yung pag-amin ng mga kasalanan, no? Oo. Yun pala. So, yung natin, no? Pinag-uusapan natin mula kahapon, hindi basta-basta yung pag-hear ng confessions, hindi basta-basta, yun nga, hindi lang uupo. Talagang pinag-aaralan. At kung yung mga abogado, pinag-aaralan kung ano yung mga batas at ano yung kaparusahan, parang may ganun din po pala sa inyo, Yep. diba? Among Jean. So, naku, In the old dispensation nga, Karen, no, may there is even a book, ang mga old, yung mga pre-Vatican noon. There is a book of, I forgot the title, nandun lahat yung mga listahan ng mga kasalanan, tapos mga corresponding mga penance. Yun. Just a guideline. Parang may batas din. Naku, ano yan? Sige. Parang penal law. Oo nga, May yung corresponding mga penalties. So seryoso, hindi kaya kung tayo po, 'di ba, sinasabi natin, niyayaya natin na mag-confess yung ating mga kapwa Katoliko. Hindi po 'yan basta-basta. Seryoso 'yan na ginagawa. At yung mga pari mismo, seryoso yung ginagawa nila kapag nangungumpisal tayo, yung pakikinig at pagbibigay ng payo kasi may counseling din yan. Pero itutuloy natin yan maya-maya, yung kadugtong ng confession. Ano nga ba yan? Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sandali. Kagalakay wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako
sa puso'y tago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tingnan, alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among Jean, batiin po ninyo yung mga nakikinig sa inyo sa Chancery. Siklod ko po kay kayo, Among Dong. Maya Pao Kawarasan po, Among Dong. Ayan. Karugtong ng ating discussion kanina sa pangungumpisal, yung main topic natin for today. Ano nga ba yun? Yung anointing of the sick or pagpapahid ng langis Sa mga may may sakit. Mm-mm. Oo. Ano nga ba yung pagpapahid ng langis na ito? Kasi ano nga ba yung mga may sakit? Bakit kailangan pahiran sila ng langis? May unang tanong po ako, Among Jean. Di ba sa lumang tipan, sa Old Testament, yung sakit, ibig sabihin, pinaparusahan sila o may kasalanan silang nagawa. Kung ganun po, bakit kailangan pang pagtuunan natin sila ng pansin? Alam mo, Karen, may binanggit ka kanina, no? I mean, actually, you referred to the sacrament as the sacrament of the anointing of the sick. O sinabi mo sa Tagalog, yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit. It is good, no? Kasi magandang i-emphasize itong aspect itong mismong sacrament na ito. Opo. Na ang kanyang pangalan talaga ay Sacrament of the Anointing of the Sick. Opo. Yung kasing sa mga medyo may edad na, no, yung sa old dispensation ang na-retain lalo na sa Kapampangan, yung ang tawag sa sakramentong ito ay extreme unction, no? Opo. Kaya maybe it used to be known na extreme unction. Kaya parang ang sakramento na panghuling sakramento. Kaya na-relate parati ito, ang sakramentong kapag tinanggap mo ito, ikaw ay mamamatay na. Oo nga po. Pero hindi naman Takot po yata sila ganun. madalas po, Right, natatakot. Kasi naman, yung gano'n na nga mentalidad, tapos ang naging practice pa, I don't know whose fault it is, no? Oo. Kung kailan pag talagang halos wala na, Oo nga po. doon tinatawag ang pare. Mm-mm. Kaya parang ang sakramento ay parang forbearer of death. Oh, yun. Yun yung Kaya po eh. ang image din ng pare, magdadala ng kamatayan. No? Madalas po yan, naririnig ko yun. Naku, yan yung ayaw ni Pope Francis, di ba? Right. Last year, yun yung sinabi niya sa atin eh. The anointing of the sick does not bring bad luck, but Jesus to give the sick strength and hope. Last year pa yan, nung sinabihan tayo, natawa nga ako kasi sabi ko, hindi lang pala sa Pilipinas yung may ganun. Na, Talagang yung mentality, Oo. nandun na. Kumbaga, right away. But Yun it ang is iniisip. also true no naman na it is part ng ministry ng isang pare, lalo ng isang parish priest, na to assist the dying. Opo. To assist the dying. But that is just also another aspect of this sacrament. But sa kabuuan, the sacrament is really for the sick lang, not for the dying. so, iba po yun, Among, Right, no? right. When I was isang parokyano, so I made it a point na isang magandang practice din sa parokya, yung you really set aside a day. If I may be allowed to say this, no?
Sige sa po. mga parish priest, no? Mag-set aside ka ng isang araw na talagang i-dedicate mo para dun sa pagpapahid ng langis sa mga may sakit. In that way, masasana yung mga tao. So, attempt namin dun sa parokyang dating pinagtrabahuhan ko, yung where I was assigned, Opo. ay may particular day kami. Kasama ko mga EMDC, then some parish workers na may listahan kami lahat ng mga may sakit doon sa bandang area na to. Pupuntahan namin. So, one morning, usually I would do it on a Monday. So, lakad-lakad, house to house kami, naka-indicate na yung mga may sakit. Opo. Doon sa may isang area, may release ng tren noon doon. Doon kami dumaan. Tapos may isang bata, nakakyat doon sa puno ng aratilis, no? Sa resa. Sa Sa Resa Resa. po. Opo. Nakita niya ako, nakasutan na ako. Ang lakas ng sigaw niya, biglang baba. Sa Kapampangan. Ma! Ano. At yun na po yung atin na pong mateng. At yun yung parang. Ay, wow. Ay, naku. Ano ba Yun na. Yun ang, mukha ba akong kamatayan? Grabe. Parang, So, that dawned on me. Sabi, no, you have to allow people, yung access nila dapat sa sacrament of the sick. Dapat magsimula din, no? Sa mga pare, na ito'y available para hindi lang doon sa manamamatay, huwag ililimit doon. Kaya kung minsan, para medyo makorek ng kaunti, no? Yung Opo. attitude din ng mga tao. Kasi usually naman po, yung mga mismong kapamilya ng may sakit, kasi hindi naman po lahat alam ng pari So, nasa paraan din po ng kapamilya ng may sakit na beforehand pa, maglaan na po sila ng tamang oras para po mapa-anoint yung kanilang may sakit. Madalas po kasi, dahil sa simbahan din po ako, yung kapamilya ng mga kung minsan, nandiyan na po. Ang tawag dito, unconscious na po Doon pa lang tatawagin ng pari Yun po yung nakakalungkot doon. Right. That's why I think there is ang anointing of the sick ay kailangan it has to be made accessible, available to people. Ito yung manggagaling sa anong paraan. Maybe sa mga misa, no? Alam mo, Opo. yan. Pwede you siya. can tell people, alam niyo, if you're sick, you are, although you are sick with a hindi pangkaraniwang sakit, no, that may endanger your life, karapatan mong hingin mo ang sakramento ng pagpapahid ng langis. Because this is officially, it is the church's way of praying, especially for you, na ikaw na may karamdaman. Kaya pag sinabi mo sa mga tao, it is your right to demand for it. Patawag na yan. In fact, actually, pinag-uugatan yan dun sa sulat ni Santiago, no? The letter of St. James. Nang sabi niya, pakibasa mo nga, Ms. Sa Karen. James chapter 5 verses 14 to 16, call for the elders of the church and have them pray over the sick, anointing them with oil in the name of the Lord. See? Biblical practice Yes. talaga yun. So, ikagagaling ng may karamdaman ng panalangin, may pananampalataya at ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin. Tsaka among Mark 6:7 to 13, Jesus' disciples anointed with oil many who were sick and healed them. Right. So hindi hindi yan gawa-gawa din natin. Katoliko. Talagang they are all Laging biblical based. Sinasabi kasi, 'di ba, yung mga ginagawa nating mga Katoliko iniimbento ay Oo. hindi. At saka ang oil kasi, ang laki na significance ng oil, no, sa biblical sense, no. Anointing of the oil is an outpouring of God's goodness. Kaya 'di ba may tinatawag the oil of gladness, Opo. the oil of jubilee, and then an oil din naman ginagamit din talaga nila bilang parang some sort of an analgesic, no, yung pag may mga sugat, no. Ayan po. In Di fact, po ba? even Oo, wine, ginagawa din po talaga yun. Yung langis na ipapahid sa may sugat. Right, Talaga pong nakakagaling. Tsaka gusto ko rin pong i-share yung galing sa
kay San Marcos, chapter 6, verses 12 to 13, ang sabi rito, maraming demonyo ang kanilang pinalalayas at marami ang may sakit na pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. So, Yun yung marami mga basis natin from the Bible talaga, no? Yung sa sakramento ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Among tanong ko lang po, yung pong sa healing mass, hindi po ba nag-a-anoint din po yung pare kapag may healing mass? So, kasi madalas inaasar ako ng mga kasama ko, and then, ayan, kailangan mapagaling ka, ganyan-ganyan. Yung parang feeling ko tuloy na yung pagpapay ng langis para lang sa may sakit, hindi sa katulad nating mga wala namang karamdaman. O pupunta tayo dyan sa yung susunod nating itatanong kay Among Jean. Sino ba yung maaring humingi ng sakramento ng pagpapahid ng langis? Kahit ba yung mga hindi may sakit, pwede? Oo nga po. Yeah. Ngayon na. Opo. Akala ko Maya-maya po yung break. Akala ko may merienda mo. Merienda. O nga. Extreme na yata yung bulbok ng tiyan ni Among. Well, siguro we could start by ano ba yung nasa mind ng simbahan, no? Yan. Pag yung sa institution ng Sacrament of the Anointing of the Sick. Yung batas ng simbahan, no? If I may be Sige po. sabi mo kasi canon lawyer ako. Di magbanggit tayo ng canon. Gamitin ang canon. Ang canon law. 999. Yan. 999. I know, 998 pala, 998. 998. Ang sabi niya, no, the anointing of the sick by which the church commends to the suffering and glorified Lord the faithful who are dangerously ill, so that he may support and save them, is conferred by anointing them with oil and pronouncing the words prescribed in the liturgical books. So, dito sa provision ng batas, parang ang description nitong Sacrament of the Anointing of the Sick, una, it is the church's, as a community, no, commending to the suffering and glorified Lord, no? Paano ba sa Tagalog yung commending? Paano nga ba? Commendation. Hahabilin. Inihahabilin, no? Ang galing ni Tita. Sa Panginoon, ipinapaubaya, no? Ayun. Sa Panginoon. Pinapaubaya. Na siya din mismo ay dumanas ng ganong kahirapan at pagpapasakit, no? Yung mga kapatid nating, sabi, dangerously ill. Yun ang qualification. Yung, anong ibig sabihin ng dangerously ill? The first thing that comes to mind is yung sakit na grabing, nasa danger sila of death. O kaya, hindi immediate ang danger, pero it is possible na makakadisgrasya sa kanila. Opo. Or a condition that will proximate them sa isang nakakamatay na kalagayan. Among, kaya po ba yung mga magbibiyahe, kunwari pupunta ng abroad, Nagpapa-anoint. Nagpapa-anoint Yes, po. there are practices na mga ginagawa yung mga, I remember hindi ko nasasabihin. Kasi, sinimulan na eh. Okay lang po, basta. Wala pong makakarinig, tayo lang yun. Tayo lang naman po eh. may isang obispo sa akin nagsabi nun eh. Sabi niya, ako tuwing ako bibiyahe, I ask my secretary to hear my confession and to anoint me. Kasi yung secretary ni Bishop, pare. Pare din. No? So, siguro, bakit yung ba dangerously ill? Siguro dahil sa May risk. May risk na malaki. No? So, naghahanda lang. Opo. So, siguro pwede rin ang confession lang. Pero yung iba, they move on for that. And some priests may in their discretion, they may do so, no? At yung mga anak among, di ba? Right. Yung mga maoperahan, yung mga pre-op, that's why it is good na kapag nagpapapray over, minsan may pupunta sa amin, dito sa katedral. Among papabless po ako. Pray po ninyo sana dahil ako po'y maoperahan. Siyempre, tatanungan, ano ba maoperahan sa'yo? Ganito po. Kung general anesthesia,
Di ba kung minsan, di mo naman alam kung anong mangyayari. Opo. There's always that danger. Lagi may There's risk. risky. So, what I say is, alam mo, hindi lang kita pray over. Gusto mong pahirang kita ng langis. Ayun, ang galing ng I'll commendation commend you. niya mo. So, right there and then, dun sa mismong, you administer. Kasi yung concept dun, the person will be in danger. So, hindi lang yung talagang actual na namamatay-matay na ngayon. Kundi, halimbawa, yung may heart condition ka. Di ba, sabi nila, traitor ang sakit sa Trader, puso. opo. Yes. Yung extremely diabetic ka also. High blood. Yung mga ganon. And I think, pag may mga ganong may mga karamdaman, they can go to the priest and have themselves be anointed. Opo. At saka para maging oriented na rin po yung mga mananampalataya, lalo po tayong mga Katoliko, maganda rin po yun na ma-educate sila po mismo ng mga parish priest nila para po not only to the time of death, doon lang po tatawagin ang kanilang parish priest, di po ba? Napaka-important ng katikisim. Pero ibinanggit ka kanina, yung sa healing, Healing yung mga mass? healing masses. Opo. Siguro, we make a distinction. Sige po. Ako tuwing, like sa cathedral, recently, pag fiesta ng Our Lady of Lourdes, pag International Day of the Sick. And then, so yun ay recommended that we administer the sacrament of the anointing of the sick sa mga simbahan. Yung, kuminsan may misa pa nga yan. Opo, may mas. Kaya we announce it. Yun ay, I always make it clear, hindi po ito healing mass, ha? Sabi ko kasi, iba kasi yung connotation na ng healing mass, iba yung practice ng healing mass. But, we will anoint you, this is the administration of the sacrament of the anointing of the sick. Ayun. Kailangan, then I remind them kung may karamdaman po kayong medyo mabigat, na that will endanger you, and then, so, let us commend them to the Lord. Kung minsan makikita mo ang tao, lakas-lakas ng hitsura. No? Opo. Tapos bihis na bihis siya. And then, sasama siya dun sa mga nilalanyahan namin. Which might make you think, ano ba sakit niya? Yun nga po So the best thing Parang that I connotation. do, when I anoint them, sabi ko, ano ho ba ang karamdaman niya? Mabibigla. Sasabihin niya, may cancerous tumor po ko sa utak. Imagine. Ay, hindi mo lang mahalata dahil kasi in-expect mo yung kailangan ba naka-dextrose ka. No? Oo nga po. But so many are sick but they don't look like it, no? But yet they have need for the sacrament. No? Tama. So, gusto lang pong matanong ulit, Among, yung po bang kahit na po hindi sila physically ill, pwede rin po sila magpa-anoint? Aside from attending their confessions? Not siguro kung wala naman silang karamdaman. O kaya kung may karamdaman sila, masakit lang yung ngipin, sabi ko sa dentista ka magpunta. Hindi. Meron naman kasing administration of the oil, yung blessed oil, yung devotional oil, but it is not really the sacrament of the anointing. Kasi yung may ritual buo yun yung pag-anoint ng pero halimbawa yung devotional lang, no. Kasi may mga healing siguro pwedeng imbitahin sa susunod yung mga pare naman ng healing masses, no? Opo. Kung ano yun. Kung ano po yung difference niya. There is a Pwede. difference. Sige, i-table natin yan sa ating agenda. Yung siguro, yung importante na i-stress kung ano yung healing or yung sacrament of the anointing of the sick, yun yung being strengthened in time of illness. Tsaka di po ba, Among Jean, sinabi na rin ni Pope Francis kailan lang, talagang yung buong katikisim niya on anointing of the sick, yung mga matatanda daw, 65 years old and above, may karapatan na silang humingi ng sakramentong ito. Bakit po ganon? Kasi precarious ka na pag yung sa old age, no? Admit it or not, pag 65 pag and above. 65 ka na, ang dami ng kalaban ng health mo, no? Opo, totoo yun. And kaya sinasama, the elderly pala and the sick yan. Ayun. So, regularly, pwede na pong humingi yung mga 65 and above. But you see, ang sacrament of the anointing of the sick, may kasama yan,
yung sacrament of Healing. penance. No? Penance. Kaakibat siya. Kaya kadugtong Kadugtong talaga. yun, no? Within that, the celebration of the sacrament of the anointing of the sick is also the celebration of the sacrament of reconciliation. Dapat makapangumpisal kung kailangan. Of course, mangungumpisal ka naman kung talagang may kasalanan ka lang. No? Kung wala ka namang kasalanan, mabigat. confession. Dapat ikumpisal. No. And at the same time, the anointing of the sacrament of the sick, kung halimbawa, may sakit naman na hindi na pwedeng mangumpisal dahil mahina na yung pagsasalita. O kaya, Bedridden na the na senses hindi are na not naririnig. Opo. we believe also ang anointing itself, kasi sabi nung anointing, their sins will be forgiven. Once it is, lalo na pag talagang nasa sa loob ng tao. Opo, May yun yung remorse. importante kasi Oo, may pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Naku, napaka-interesting ng ating discussion. Actually, may mga texters tayo, pero halos pare-pareho yung tanong na nasagutan na kanina. Bakit po sinasabi nila pag nalanyahan o mamamatay na kaya marami po ang ayaw magpalanya? Yun yung unang Wrong nasagutan connotation. ni Among Jean kanina. Sunod-sunod. So, issue po pala yon kasi 3 o 4 yata yung ganitong text natin. Yung sabi kanina ni Among Jean kasi nung simula, nung unang-una pa, yung sakramentong yan para talaga sa mamamatay. Pero recently, ano po yung history niyan, Among Jean? Bakit from the sacrament of the Holy Viaticum o yung para sa mamamatay, bakit biglang may inurong ng konti pati sa mga may sakit lang na hindi naman mamamatay? Well, actually, Karen, maski doon naman sa simula, no, hindi nag-iba yung pananaw ng ang katesismo ng Santa okay. Iglesia na ang lahat ng mga may sakit, yung sinabi kanina, no, yung binasa natin, no, Opo. the sacrament of the anointing of the sick is you make the sick people aware na yung kanilang karamdaman ay isang pakikibahagi sa sa naging pagpapakasakit din ni Kristo. Yun, It yun also pala you help them find the meaning, na may meaning yung kanilang pagiging may sakit din. Nararamdaman No? nila. Kaya you commend it to the Lord na sana kung ito'y pakikibahagi, then at the same time, kung gugustuhin ng Panginoon na sana ito ay pagalingin din sila. Para kaya yung ganong pananaw ay yun ang mas importante, no. That's why you encourage people na imbes na matakot sila, although it is natural to be kaya nga pag takot ka, pag nagpa-anoint ka, yung isa dun sa prayer niya, sabi niya, no, I memorize it in Kapampangan, no. Sige po. Ginoo nga na sundaralan yan takot dinan may sanang sikanan loob. Oh, That's ganda. part of the prayer ng yung pag-anoint. Para mawala yung takot, mawala. Then they can really be at peace with God. So, yung nauwi dun sa mga namamatay kasi yung naging practice noon na parang ay Grabe na. paggrabe Potanamo. Kung minsan nga, no, with all due respect, naririnig ko lang ito, no. Opo. Pagpupuntahan ka ng mga kamag-anak, sabi po ng doktor, wala na daw po, sa patawag na daw po yung pare. Yun nga wrong connotation. May medical, kasama pala sa mga medical recommendations. No? Yun nga po. Kaya yung ganyan, no? But you see, sabi ko nga, no, I tell people, don't wait for that moment. Kapag alam mong may karamdaman ka, sinasabi mismo ni Santiago, may bang may karamdaman sa inyo? Ting masakit kayo nga, kasi ting Kapampangan no? Payawos yung laring makatwang poring pari na ng Santa Iglesia. So, ang ganda nga pa nun, kung mismong yung may sakit ang magpapatawag. No? Opo. Talagang conscious pa po siya. Oo. Hindi unconscious na siya. Talagang nandun na sa bingit ng kamatayan. Doon pa lang ipatatawag ng kapamilya. Wala And lang it is the saysay. right of every Although, Catholic. opo, no? Pero siguro mas maganda po yung conscious pa nga yung may sakit para po siya mismo maka-respond dun sa gagawin ng pari sa kanya. Oo naman. Ano po? Di ba yung sakramento talagang dapat tinatanggap natin consciously and willingly.
Naku, kanina pa natin sinasabi ang pagpapahid ng langis na yan. Ano nga ba yung langis na pinapahid? Tatalakayin natin yan pagkatapos ng break. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa
Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ito po ang programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Itutuloy po natin yung ating kwentuhan kanina, yung pagpapahid ng langis. Si Tita Shirley, ilang beses na daw na lanyahan o napahiran ng langis, sabi ng kanyang cathedral rector. Noong last year kasi, nagkasakit ako, inoperahan ako pumasok ako ng hospital thrice. So, after that, nilanyahan akong 2 beses doon. Pero every year naman, nalalanya naman ako dahil sumasali ako pag February 11. Oo, meron naman na schedule yan sa mga simbahan. Kahit na noon pa, meron yan. So, sumasama ako, nagpapalanya naman ako. Total, nasa age na rin. Sabihin na age natin. So, Oo, practice hindi po naman pala practice, talaga oo. ninyo. Oo. So, isa kayo, Tita, sa mga hindi natatakot na magpapahid ng langis. Oo. At wag nating gawing nakakatakot ang anointing of the... Hindi naman yan kasi Sick. horror Oo. horror na na event, no. Ayun, yung tanong natin kanina, ano po ba yung langis na pinapahid? Saan po ba galing yan? Miraculous oil ba yan? O oil of what? Pwede na po ba yung cooking oil na pa-bless? Ano po yun? Ano Cooking yung oil, ginagamit pawan din. natin? Alam niyo, sa sacramental life ng Catholic Church, may 3 oil tayong kumakatawan, no, sa lahat ng mga sakramentong yan. 3 uri ng oil ang pinakamahalaga. Opo. We have the oil of the chrism, yung krisma, yung ginagamit naman sa mga binibinyagan. And then yung ginagamit din pagpapahid sa mga tinatalaga sa Diyos na mga pare at mga obispo. Yung ikalawa, yung the oil of catechumens na practice lalo na sa mga ibang Catholic countries, yung mga naghahanda para sa kanilang, yung mga nako-convert, no, sa kanilang baptism, lalo na pag mga adults. And then, yung oleum infirmorum, yung the oil for the sick. Kaya pag Holy Thursday, yun ang traditional time na binibless ang lahat ng mga oil na yan. Hindi naman kasi basta-basta anong oil ang ginagamit. Opo. It should be the oil blessed and consecrated by the bishop, done together with his priest on Holy Thursday, usually. Kaya po Yung sa chrism Mass, oil. Kasi Mass of the chrism and the oil and the holy oils. ayun, yun pala yun. Napaka-interesting yung pagkakadugtong-dugtong na ating mga sakramento at yung ating mga celebrations, no? Last week, pinag-uusapan pa lang natin, tsaka nung Holy Week, di ba? Yung, ano nga ba yung Holy Thursday? Ano nga ba? Ngayon, ayan na pala yung bunga ng Holy Thursday. O, isang bunga ng Holy Thursday. Kaya kung nag-a-attend kayo ng Christian Mass, no, doon binibless yung maraming oil na yun. Opo. And then, doon sa oil na yun, ang idinidistribute ng obispo sa kanyang mga pare, sa mga parokya lalo na. That's why ang oil na ganyan, no, na makikita mo sa sacramental liturgical life ng simbahan, na ang ritual na importansyang ikinakabit sa oil. Hindi lang basta simpleng oil, kailangan Opo. there should be olive oil, no. Ikalawa, hindi pag binigay sa pare, meron ngang reception of the oil pa dapat eh. May rito po. May yun, rito ano? yun yun, no? Yung kukumpletuhin mo, yung hindi lang basta ibibigay, kundi pag dinala sa parokya, it is received in a may seremonya din dapat ng pagtanggap. Ay, ganun At talaga. may lugar dapat talaga din ito. Kung saan Kung saan tatanggapin. ilalagak. Sa mga simbahan dapat kung mayroon tayong tabernacle Opo. where we keep the Blessed Sacrament, there is also a recommended and should be na isang lugar reserved only for the oil. At hindi ito basta ginagalaw ng ang mga oil na yan, no? Because they're sacred. Ito yung tinatawag na ambry. Ambry. Ambry, Oo. no? Yun po ba yung mukhang may sariling bahay, yung Oo. mga
oil Parang na tatlo. kung minsan nga akala mo tabernakulo din yun eh. Mini Oo. tabernacle. It should be distinctly a container for the holy oils. Ako tuntua ako dun sa isang hospital, no? Nagpunta ako sa isang hospital dito sa Angeles. Then I dropped by doon sa chapel kasi nagkasakit yung... Nakita ko dun sa side, no? Ito yung Blessed Sacrament, tapos dun sa may side, sa tabi ng isang larawan ng Sacred Heart, mayroon ko ako nakita dun holy oil, sabi. Cabinet na maganda, simple, but then it reminded me, tignan mo ito kako, chapel lang na hospital. Imagine yun, Ang And ganda. yet, ang ganda ng lugar ng repository ng mga Holy holy oils. Oil. Ibig sabihin may respeto. Oo. At ganun din dapat sa mga parokya. No? Nakikita Oo, din ng sana mga nga. tao. Para na-emphasize din sa mga tao, ito yung oil sa may sakit. Kasama sa altar o kasama no sa mga pagdiriwang ng simbahan. That's why nagiging conscious aware din ng mga tao. So, ibig po sabihin yung mga oils na yan, wala po siyang expiration. Hindi po pa every year nagkakaroon tayo ng all of Christmas. Sa totoo lang, hindi naman. No? Kasi yun lang, just to make sure may supply tayo kaya ginagawa every year. Pero pwede pa po ginagamit Bakit pa hindi? rin yan. Oo, Okay. hindi naman na-expire ang grasya ng Panginoon. Oo nga po. Oo nga naman. So, Oo, pag inabutan, Sabi niyo po, olive oil. Bakit po yung ibang oil, mabango sila? Yeah. Well, ang olive oil actually talagang mabango na may sariling amoy. Hindi nga lang tayo masyadong kung kasi sa Aware sa amoy. Oo, dahil it is something still not usual sa atin ng olive oil. oo nga. Pero matagal kasi ang buhay ng ang olive oil eh. Nilalagyan yan ng alam niyo sa pag hinahaluan sila sa liturgy ng Holy Christmas, nilalagyan yan ng balsam, no? Balsamo. Hindi yung pambalsamo, na balsamo sa Yung pang- sa fragrant Para sa extract. nihimlay. Ano yun? Wood. And then it is also allowed na nilalagyan nila ng distinct na amoy. Amoy. Kaya pala, may mabango nga talagang langis. Oo. Naku, umabot na tayo sa oras ng ating pamamaalam. Ang haba pa ng ating kwentuhan. Oo nga. Ituloy natin yan bukas. Kasama pa rin si Monsignor Jean Reyes, na rector ng ating Metropolitan Cathedral. Naku, may announcements ba tayo, Sister Tess? Si Sister Shirley o si Among Jean? Baka mamaya may gusto siyang ipaalala na schedule. Okay. Yung pong sa cathedral kasi, meron kaming scheduled confessions. Para, hindi lang hindi naman ito lang yung confessions namin, but Opo. para sa maramihan, so pinipix namin yung araw ng pangungumpisal, yung every first Thursday ng buwan. Yung every first Thursday, yung 5:30 p.m. namin na misa, wala kaming misa, pero meron kaming penitential service. So, regular na po yun. Regular yan. Unless kung minsan medyo pag tumama sa mga nobena namin. But it's 5:30 p.m. every first Thursday. Common penitential celebration. At pagkatapos nun, may mga dumarating, umuupo ang kaming mga pare at saka yung mga guest priest namin na to hear confession. So, tanto, katedral naman to, sentro. Opo. Nakapag-attend na po kasi kami dyan. In-invite na po kami ng parish priest namin I last see. April. Okay. Yung mga Siguro, catechist. Oo, isang beses i-invite natin uli si Among Jean, hindi para sa sacraments, pero i-discuss natin, ano yung cathedral? Bakit may cathedral? Bakit may sentro? Ano nga bang ibig sabihin nun? Ayan, oras na. Wala na tayong announcements. Pwede na tayong magpaalam. I think yung sa mga lay leaders for their seminar retreat is coming May 1, 2, and 3 for 3 days seminar retreat. Okay. Saan kasi yan? Sa Tagaytay Sa po. Tagaytay. Opo. Okay. Sama kayo. Ayan, sige. Hingin na natin yung basbas ni Among Jean bago tayo magtapos. Okay. Panginoon, sa bahagi pong ito, kami ay dumudulog sa inyo na
pagpalain niyo po sana ang itong natitira pang maghapon ng pagsasabuhay namin, pagtatrabaho namin. Dahil na kami naniniwala na we can only accomplish things always with your help. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magpaalam na po tayo. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Maraming salamat po at kami ay inyong sinamahan sa loob ng 1 oras at tayo muling magkarinigan bukas. Si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. At maraming salamat din po sa lahat sa inyo at ito po si Monsignor Jean Reyes ng Katedral. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen na mamaalam sa araw na ito. Maraming salamat po.